Isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo, mga minamahal? Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. Mga minamahal, tayo po ay nasa part 7 na. Ang akin pong pakiusap, kung hindi nyo pa po napapanood o napag-aaralan ang ating part 1 hanggang part 6, hinihimo ko po kayo na inyo pong balikan upang lubos ninyong maunawaan ang part 7. Sa part 7, ay atin pong tatalakayin ang may kinalaman po sa sinner's prayer. Ang sinner's prayer po ay pinaniniwalaan ng nakararami na mahalagang gawin upang matanggap ng isang inaakay ang kaligtasan ng kaluluwa. Atin pong titignan at papansinin at sisiyasatin mula sa salita ng Diyos kung ito nga po ba ay totoo. At bago po yon, atin po munang bigyan ng pansin ang may kinalaman po sa forgiveness, repentance, indwelling of the Holy Ghost before the cross and after the cross. May kinalaman pa rin po ito sa ating kaligtasan at naniniwala ako na ito po ay siyang magiging pundasyon natin upang maunawaan ng lubos ang tungkol sa usaping ito ng sinner's prayer. Ngayon, atin pong tanggapin at paniwalaan na ang Biblia bilang salita ng Diyos ay hindi na isulat sa iisang panahon at pagkakataon. Mahigit 1,500 years bago nabuo ang buong Biblia. Kung kaya't mayroon pong tinatawag na transition period at progressive revelation ang salita ng Diyos. Kung ano po ang revelation lamang sa panahon po ng lumang tipan, yun lamang po ang ibinibigay ng Diyos. At mayroon pong revelation pagdating po sa panahon ni Abraham, ni Moses, ni John the Baptist, ng Panginoong Hesus, ng 12 disciples, at mayroon pong panibagong revelation din sa panahon ng ating Apostol Pablo. At maging po sa Book of Revelation na isinulat po ni John the Beloved, may panibagong revelation po na ibinigay ang Diyos doon na hindi nakita o tinalakay sa mga panahong lumipas. Kung kaya't, sa ating usapin ng kaligtasan, huwag po nating ipalagay na ang turo ng kaligtasan at ang kabuuan nito ay ibinigay ng Diyos sa ng iisang bagsakan sa panahong partikular. Ngayon po, ang forgiveness, ang repentance and indwelling of the Holy Ghost ay mayroong pagkakaiba before the cross and after the cross. Umpisahan po natin, mga minamahal, sa forgiveness. Ang sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 6, verse 14 and 15, isusulat ko po. Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Ganito po ang pagkakasabi ng Bible. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Malinaw po na tinatalakay dito, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kung hindi ka magpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, kung totoo nga pong nag-i-exist ang sinner's prayer before the cross, at ang isang tao ay nag-confess ng kanyang sin at humingi ng tawad sa Diyos, kahit ilang beses niyang gawin ang sinner's prayer, kung hindi po siya nagpatawad ng kanyang kapwa, hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa sulat ng Apostol Pablo, after the cross, ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 32 and Colossians chapter 2 verse 13, ang ganito, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, magpatawaran daw po sa isa't isa, even as God for Christ's sake hath forgiven you. At ganito din po ang sinabi sa Colossians 2:13, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh,
hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Maliwanag po rito, mga minamahal, na ang batayan ng pagpapatawad natin sa ating kapwa ay hindi upang patawarin tayo ng Diyos, kagaya ng sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Ang basis po ng ating pagpapatawad sa panahon na ito, lalo na at tayo po ay tinatawag na mananampalataya, ay dahil sa pinatawad na tayo ng Diyos. So nakita po ninyo ang pagkakaiba ng forgiveness po dito, saka po dito. May pagkakaiba po. Tanggapin po natin yan. Number 2, repentance. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa repentance? Ang meaning po o kahulugan ng salitang repentance before the cross, no po, and after the cross ay may pagkakaiba. Depende pa rin po sa konteksto nito. Ito po ang sinasabi, mga minamahal, sa Genesis chapter 6, verse 6. Sabi po dito, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Maliwanag po na tinutukoy po dito na ang Diyos po ay nagsisi, ang Panginoon po ay nagsisi. Ngayon, kung ang kahulugan ng pagsisisi sa Biblia ay iisa, at ito ay nangangahulugan ng pagtalikod o paghinto sa kasalanan, may problema tayo sapagkat ang Diyos hindi nagkakasala. So, ang ibig sabihin ng repentance dito ay hindi kamukha ng repentance na sa isip ng marami, sapagkat ang Diyos mismo ang nag-repent. Ganito naman po ang sinabi sa Exodus 32, verse 14. Exodus 32, verse 14. And the Lord repented of the evil which He thought to do unto His people. So sinasabi dito, ang Panginoon muli ay nagsisi sa nais niyang gawin sa kanyang mga tao. Ngayon, hindi po lahat ng salitang repentance at repented ay tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa. At hindi rin po lahat na nagsisisi, ayon sa Biblia, ay may kasalanan. Sapagkat ang Diyos po ay nagsisi, ngunit wala siyang kasalanan. Okay po? So wala po tayo sa pagtalakay at hindi natin kayang talakayin ng buong buo ang may kinalaman sa repentance. Pero binibigay ko lamang po sa inyo ang pagkakaiba nito. Sapagkat marami pong paniniwala ngayon ang hindi biblical. Meron ba po sa Matthew chapter 3, verses 1 and 6. Ito po yung panahon ni John the Baptist. Ano naman po ang pagtukoy ng Biblia pagdating po sa panahong ito tungkol sa repentance? Ito ang sabi ng Bible, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. And were baptized of him, sa verse 6, in Jordan, confessing their sins. Ang salitang repent dito sa panahon ni John the Baptist ay kaakibat ng salitang confess. Ibig sabihin, kapag sila po ay nagrepent, i-confess nila, at the same time, magpabaptize po sila, mga minamahal. Ngayon, ano po ang sin na meron po dito o tinatalakay dito? Ang kausap ni John the Baptist dito ay ang mga Hudyo. Alam po natin na ang focus ng Panginoon sa pagdating ni Jesus Christ o ni John the Baptist ay ang bansang Israel. At ipinakikilala at sinasabi po natin na si John the Baptist ang forerunner ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, mga minamahal, ano ang kasalanan na tinutukoy dito na dapat nilang i-confess? Habang binabautismohan ni John the Baptist, ito ba yung kasalanan nila ng pag-iinom? Kasalanan nila tungkol sa kanilang moral? Mga minamahal, hindi po. Ang kasalanang tinutukoy po dito ay ang kasalanan nila na hindi pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang siyang Mesyas na ipinangako ng Diyos. Ano yung kasalanan nila? Yung hindi pagkilala, yung pagsasalita
mali tungkol kay Kristo, pero na-realize nila na siya nga talaga ang anak ng Diyos, siya nga talaga ang Mesyas, upang siyang maging hari ng bansang Israel. Yun po ang i-confess nila publicly bago sila bautismuhan. Ngayon, ang tungkol sa repentance na ito, mga kapatid, ay ating iuugnay, titignan natin kung ano po ang kapakahulugan ng salitang repentance sa panahon po na ito, after the cross. Tingnan po natin, especially sa sulat ng ating Apostol Pablo, na siyang apostol natin, tayong mga hintil at ng church age. Tingnan po natin, Acts, chapter 20, verse 21. Ito po ang sabi ng Bible, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, ang repentance po dito ay tungo sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pananampalataya, faith toward our Lord Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat ang repentance po dito, ang kahulugan ng repentance dito ay pagtalikod sa dating paniniwala at sinasamba. Okay po? So, hindi po nabanggit dito yung mga moral sins, yung specific sin. Pero hindi ko sinasabi na huwag nating pagsisihan yung ating mga ginagawang mali. Pangit na ugali, pag-iinom, paninigarilyo, whatever. Lahat po yan ay dapat nating talikuran. Pero pag may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa sa panahon po ng bagong tipan, hindi po nire-require ng Diyos ang pagtigil o paghinto sa kasalanang nagagawa natin everyday. Huwag po ninyo akong ma-misinterpret. Ang ibig sabihin ko po, dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang death, burial, and resurrection, ang lahat nating mga kasalanan ay bayad na. At nais ko pong sabihin sa inyo na walang tao na may kakayahan na ihinto ang kanyang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa ng tuloy-tuloy. Naniniwala ko na magagawa lang yun ng isang tao pag patay na siya. Sapagkat habang nasa katawan pang ito, ang katawang ito, sabi po ng Biblia, ay tinatahanan ng kasalanan ng old nature, at kung hindi mapapalitan ang katawang ito ng katawang di nabubulok, ay hindi rin titigil sa pagkakasala ang isip, ang salita at saka ang gawa ng isang tao. Kung kaya't ang pagtigil o pagsisisi, kung ang kapakahulugan natin ng salitang repentance ay paghinto sa kasalanan, walang taong maliligtas sapagkat walang tao na huminto sa kasalanan simula nung siya'y nakakilala sa Panginoon. Kaya lilinawin ko po, ang pagsisisi sa ikaliligtas ng kaluluwa sa panahon ng bagong tipan ay ang pagtalikod sa dating Diyos at pagtalikod sa paniniwala kung papaano siya maliligtas. At siya ngayon ay haharap, yayakapin ang paniniwala, ang doktrina na kung saan itinuturo na ang ginawa lang ni Kristo, na ang kanyang dugo, na ang kanyang kamatayan, na ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay ay sapat na upang siya ay tanggapin ng Diyos. Walang kayang gawin ang tao sa kanyang ganang sarili upang maligtas. Maging ang bautismo sa tubig o pagpapaanib sa isang church o pagiging member ng isang church o pagiging faithful sa church na yon at maging sa prayer. Ulitin ko po, ang prayer ay mabuti. Ngunit bahagi po yan ng work of righteousness. At yan po ay natural na lumalabas sa bibig ng isang tunay na mananampalataya. Pero hindi kailanman naging requirements ang prayer upang maligtas. Alam ko ang nasa isip ng marami. Romans chapter 10, verse 9 to 13. Pag-open ng mouth, pag-confess ng mouth, at pag-call upon the name of the Lord, which is tatalakayin po natin yan pagpunta po natin sa atin pong detalyadong pagpapaliwanag tungkol dyan. So, atin muna pong ini-establish ang foundation upang ating pong ma-recognize
na hindi natin dapat imimix ang mga doktrina, hindi natin imimix ang mga verses sa Bible upang i-cater natin o ituro natin ang isang doktrina na hindi naman nasa panahon ng bagong tipan, mga minamahal. Ngayon po, ay ating tignan pa rin sa 1 Thessalonians 1:9. 1 Thessalonians 1 verse 9. Ito pong sabi ng Bible. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. So makikita po natin dito na ang repentance ay pagtalikod sa Diyos-Diyosan, pagtalikod sa hindi tunay na Diyos, at pananampalataya sa tunay na Diyos at paglingkuran ang tunay na Diyos. Yan po ang repentance po dito. At ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, ganito po ang sinasabi ng Bible. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So ang repentance naman po dito ay pagkilala sa katotohanan. So ibig sabihin, kahit na ikaw ay huminto sa iyong paninigarilyo, sa iyong pag-iinom, sa lahat ng mga mga immoral na gawain, mga kapatid, kung hindi mo i-acknowledge ang katotohanan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, na ang kanyang dugo ay sapat na, ang kanyang death, ang burial and resurrection ay tanging paraan upang ang tao ay maabswelto sa kanyang mga kasalanan, hindi pa rin maliligtas ang isang tao. Kung hindi rin malinaw, kung hindi rin po malinaw ang understanding ng isang inaakay natin sa kaluluwa, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at sa kasapatan ng kanya pong dugo, mga minamahal, kahit ano pong sinner's prayer ang gawin niya, kahit po paulit-ulit ng hanggang 100, sa totoo lang, marami po akong kilala at mismong ang lingkod po ninyo, bago ako lubos na nakaunawa ng kaligtasan, pinatanggap po ako, pinasunod po ako sa prayer na hindi ko lubos na nauunawaan ng death, burial, and resurrection. At ang inaasahan po ng marami ngayon, sila daw po ay ligtas sapagkat tinanggap nila ang Panginoon. Hindi po bumabalik sa ginawa ni Kristo sapagkat hindi naging malinaw ang katuruan o ang pagpapaliwanag tungkol po doon. So ang pag-asa ng tao, marami po ang umaasa ngayon. Member na sila ng church. Nagbago na rin po ang buhay. By the way, ang pagbabago ng buhay, ng pamumuhay, ay hindi batayan na ang isang tao ay tunay na ligtas. Bagamat dapat mayroon pong bunga o pagkakaroon ng pagbabagong buhay, ngunit kung ang batayan po ay yun, mas marami po sa mga kulto, mas marami po sa mga hindi sumasampalataya na si Kristo ay Diyos, kagaya po ng Jehovah's Witnesses at ang iba pang mga naniniwala o mga mananampalataya na mas matuwid ang pamumuhay kaysa sa atin. Kaya po hindi yun ang basis. Okay? So mga minamahal, atin naman pong tignan ngayon ang may kinalaman po sa indwelling of the Holy Ghost. Ano po ang pagkakaiba ng indwelling of the Holy Ghost sa panahon ng before the cross? Meron na po bang indwelling of the Holy Ghost? O may pananahan na ho ba ang banal na Espiritu sa panahon ng before the cross? Akin pong babasahin ang 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16 verse 14. And 1 Samuel chapter 18 verse 12. Sulat ko po munang lahat para tuloy-tuloy na po ang ating pagbabasa. And Psalms chapter 51. Sa mga nagsusulat po, maganda po na inyong ilagay ito sa inyong sariling notebook sapagkat maaaring ituturo nyo rin po. Maaaring ituro nyo rin po sa iba. 51 verse 11. Okay? And John chapter 7 verse 38.
and 39. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. 1 Samuel 16:14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Makikita po natin ito, si King Saul ay iniwan ng Holy Spirit. Okay? Now, pagdating sa 1 Samuel 18:12, and Saul was afraid of David because the Lord was with him and was departed from Saul. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Holy Spirit at saka ang Panginoon. Sapagkat pinatutunayan ng Bible na parehas na umalis ang Panginoon at ang Holy Spirit kay King Saul. At ang sabi po ni David sa Psalms 51 verse 11, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." Alam niyo po, nung hindi ko pa ito nauunawaan, ay lagi kong inaawit yung verse na ito. At isa po sa gusto kong awit. Pero pagdating sa doktrina, no po, sapagkat ang banal na spirito sa lumang tipan ay wala pong pananahan o wala pong pananatili sa isang mananampalataya. Okay? So magkaiba po 'yan. Hindi po natin maaaring i-mix at samahin ang doktrinang 'yan tungkol sa indwelling of the Holy Spirit. Okay? At ito po ang sabi sa John chapter 7 verse 38 and 39. Sabi ni Jesus Christ, "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." So maliwanag po mga minamahal, before the cross, maging sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa pong sealing, wala pa pong indwelling of the Holy Ghost. Kung kaya po, masasabi ko na ang eternal security ay nasa Panginoon. Ang Diyos ang nagdi-decide noon kung ipipreserve sila noon o hindi. Depende sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi naging malinaw ang eternal security sa Old Testament, mga minamahal. Huwag po natin ipilit na may eternal security o may teaching ng eternal security. Pwede lang tayo mag-assume na may eternal security sa Old Testament, pero napakadaming verse na umaalis ang Holy Spirit, iniiwan ng Panginoon ang isang mananampalataya na dating sumasampalataya, ngunit tumalikod sa Diyos, nag-backslide, nawawala po sa Panginoon. So, sa New Testament lamang po tayo magkakaroon ng tinatawag na tiyak na mga bersikulo na nagpapatunay na may eternal security sa panahong ito ng New Testament. Ngayon, tingnan po natin sa Acts chapter 10, 44 and 45. Ito po ang sabi ng Bible. And ang nagsasalita po rito ay si Peter. Nagpipreach po siya sa sambahayan ni Cornelius. Sabi po rito, "While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word." Habang nagpipreach pa po, si Peter dito, wala pang invitation, wala pang follow this prayer after me, wala pang repeat prayer ng soul winner. Ang Holy Ghost po, no? Wala pang altar call. Ang Holy Ghost po ay biglang pumasok, nag-indwell sa mga taong nakarinig at sumasampalataya. Amen. So sa verse 45, ang sabi ng Bible, "And they of the circumcision which believed were astonished." Nagulat sila. Bakit? Hindi ho sila accustomed doon. Hindi nila na-witnessan yun before. Ngayon lang po nila ito na-witnessan. Sabi niya, "And as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost." Especially sa mga hintil. Sa mga hintil, ay first time po ni Peter at ng mga Hudyo na nakita na wala pang bautismo, samantalang before po, kung hindi ilelay hands, no? Sa Book of Acts, before po ng Acts chapter 10, mga minamahal, maraming account dyan na kung hindi ilelay hands, kung hindi babautismuhan, ay hindi papasok po ang Holy Ghost.
Okay? So, makikita po natin dito ang pagkakaiba. Pagdating sa Acts chapter 15, verse 7, Acts 15, verse 7, and verse 8, ito ang sinasabi ng Biblia. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Hear the word of the gospel and believe. Si Peter po ay nagtetestify dito sa conference na nangyari po sa Acts chapter verse 15 tungkol sa kanyang experience sa sambahayan ni Cornelius. Anong sabi sa verse 8? And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So malinaw po dito na ang pananampalataya ang nagiging basis ng Diyos upang pumasok ang banal na Espiritu. Before the cross, hindi ko lang po naisulat yung verse, ang gagawin po ng tao dito ay mag-ask, hingin ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit. Okay? Dito po before the cross. Pero after the cross, mga kapatid, kapag sumasampalataya ka sa gospel, pag naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kagaya po ng pinrich ni Peter kay Cornelius at sa kanyang sambahayan, ang Holy Ghost ay hindi na magpapaalam. Papasok siya ng tuloy-tuloy sa isang mananampalataya upang manahan, upang selyuhan at bigyan ng eternal security. Amen. Now, sa Ephesians 1:13, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? Ituloy natin hanggang verse 14, no? Verse 14 and 4:30 ng Book of Ephesians pa rin. Ito po ang sabi ng Biblia. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Opo? The gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe. Alam nyo, napakahalaga ng mga salitang after. Ito po yung sequence kung paano naligtas ang Ephesians believer. Kaya makikita po natin paano sila naselyuhan dito. Paano sila naselyuhan? Sabi ng Bible, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. So, merong preacher, merong pakikinig, at nung habang nakikinig ay sinampalatayanan yung message at sinampalatayanan din yung person, nagtiwala sa person ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible, in whom also, after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. After naman ang palataya, kagaya ni Cornelius, walang baptism, walang requirements ng baptism, walang requirements ng sinner's prayer. Agad-agad pumapasok ang Holy Spirit sa oras mismo na ang isang tao ay magkaroon ng agreement sa kanyang mind and sa kanyang heart at sa kanyang sa kaibuturan ng kanyang puso ay sinasabi niya, Panginoon, thank you sapagkat ikaw ang naging kahalili ko. Thank you sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas. Ora mismo, kapag nakita ng Diyos ang pusong sumasampalataya, hindi mo kailangan imbitahan ng banal na Espiritu upang pumasok siya sa iyo. Papasok siya kung sasampalataya ka. Na, dapat malinaw ang sasampalatayanan. Kung sasampalataya ka ng Ebanghelyo, ang death, burial, and resurrection ay siyang tanging paraan ng Diyos upang iligtas ang isang tao. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, sumampalataya ka ngayon, merong nakalaan na buhay na walang hanggan sa iyo. At anong sabi pa ng Biblia sa verse 14? Which is the earnest of our inheritance. The word earnest means down payment. Okay, the proof of purchase. Amen. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Alam niyo po, ang indwelling of the Holy Ghost o yung sealing of the Holy Ghost sa panahon po ng New Testament ay hanggang rapture o hanggang resurrection ng ating katawan. So, ibig sabihin po, mga minamahal, kahit mamatay
ang isang mananampalataya. Hindi ka mukha sa lumang tipan na umaalis ang Holy Spirit. Dito po, sa bagong tipan, once na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay secured na. Ikaw ay tiyak na napupunta sa langit. At ang katotohanan ito ang magbibigay sa iyo ng motivation upang maglingkod ng may katapatan sa Diyos, upang akayin ng iba. Hindi ka naglilingkod para maingatan ang kaligtasan mo. Naglilingkod tayo sapagkat alam nating hindi na mawawala ang kaligtasan at dapat malaman din yun ng ibang tao. Alam niyo po, personally, yun ang nag-move sa akin. Yun ang nag-motivate sa akin. Yun ang nagko-constrain sa akin personally. Bakit ako nagtuturo ng ganito? Ba't ako nangangaral? Dahil alam ko, hindi na mawawala ang aking kaligtasan. At wala nang panahon para i-enjoy ang kasalanan ng laman. Wala nang panahon para lumublob pa sa putikan ng kasalanan sa sanlibutan ito. Ang mindset ng isang tunay na mananampalataya ay hindi yung, kasi ligtas na naman ako, okay lang na gawin ko yung kasalanan ito. I doubt kung talagang may banal na spirito ka, kung ginagawa mong lisensya ang pagkakasala. Dahil ligtas ka na. Ang tunay na ligtas, hindi masaya na siya'y nagkakasala. Bagkus, ang kasiyahan niya ay ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. At ganito pa rin po ang sinasabi sa Ephesians 4 verse 30. And give not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So ang banal na spirito pala nag-grieve every time na nagkakasala tayo, siya po ay napipighati. Ngunit hindi siya umaalis kamukha na nangyari kay Saul, kay King Saul. So, gaano ka-bless tayo sa panahon ng bagong tipan upang maunawaan natin ang katotohanan ito na tayo po ay hindi na mawawala sa mga kamay ng Diyos. At hindi na tayo mawawala sa body of Christ sapagkat sabi ng Ephesians chapter 5, we are His bones and His flesh. Amen. Paano pa tayo mawawala kay Kristo? Amen. So, glory to God, mga minamahal. At ang sabi dito, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yung day of redemption dito ay yung araw ng rapture. At ang day of redemption dito ay may kinalaman sa pagkuha sa atin, dito po sa rapture. At sabi rito sa Romans chapter 8 verse 23, Romans chapter 8 verse 23, ito yung may kinalaman sa redemption of our body. Sabi dito, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Ang tinutukoy na redemption of our body ay ang pagbabago po, pagkakaroon po natin ng bagong katawan na di nabubulok at makasama natin ang Panginoon. Doon pa lamang tayo totally magkakaroon ng pagtigil sa kasalanan. Kaya nga mga minamahal, nawa po'y naging malinaw sa inyo ang bagay na ito. At ating titignan sa susunod nating bahagi ang may ilan pang transition. Yung mga pagbabago, mga transition na mga practices, especially sa Book of Acts. Then, lastly, saka natin ibibigyan ng diin ang mga verses na tumutukoy sa sinner's prayer na ginagamit po ng marami na isang pruweba upang ang sinner's prayer ay gawing isa o bahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo. Muli po, ako po uli ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Purihin po ang Panginoon.